Hello everyone! I am Clyde Gomez and I am a licensed financial advisor. So nandito ako para i-discuss ang importance ng insurance. Kung kayo ay nasa 20s at kayo ang breadwinner ng family, para sa inyo tong video kong ito. So, para sa mga breadwinner, pag nawala tayo mga breadwinner or nagkaroon ng major illness, malulumpong ang family natin kasi sino tutulong? Tayo nga sarili natin, nagkasakit or nawala, malulumpong ang family. Pag naman nasa early 20s ka or nasa 20s ka, syempre sabihin, bata pa ako, I don't need insurance yet. Malakas pa ako, hindi pa ako mamamatay. Ganun. Masipag tayong kumayod eh. Maliit man o malaki ang sahod, ang effort natin is at best effort. Nasa peak. Pero paano pag bumagsak ang kalusugan? Paano pag nagkasakit? Paano pag nawala? Paano na? Lalo na kung may major illness, paano? Saan ka kukuha ng pambayad? Sabihin naman ng iba, nakapagpundar na ako ng bahay, ng lupa, ng kotse. Hindi ko naman kailangan ng insurance. Ang dami ko nang napundar eh. Kung nakapagpundar ka pa ng bahay, lupa, kotse, pero hindi ka po insured life and health insurance, let me ask you this. Pag po nagkaroon ng critical illness, tapos, sobrang laki ng gastusin, even you have savings at the bank, bebenta mo yung bahay, yung lupa, even the kotse, bebenta. Even yung nasa bank, pwedeng maubos. Paano na-wash out na lahat ng properties? Paano na ulit magsisimula from the scratch? Paano kung medyo matanda ka na sa part na yon, na mahirap na ulit kumuha ng trabaho, mag-accumulate ng money, or nang napundar mo, baka hindi na ulit kayanin. Tapos sabi naman ni client, maliit lang sahod ko eh. Sapat lang, hindi kakayanin ng insurance. Alam niyo po ba na ang insurance, hindi naman siya para lang sa mayaman. There are policies as well that is meant for those na mga katulad po nating nasa laylayan. Ganyan yung sahod minimum wage. There are insurance policy po para po kayo makovered pa rin. Bakit? Ano pong pinaghahandaan natin po doon? Kukurot lang po tayo ng kaunting-kaunti para sabihin na, okay, ilalaan natin tong konting porsyento sa 15K or 10K ng sinasahod ko monthly para ilaan ko dun sa mga pagkakataong mas kailangan ko. Kailan yung pag nagka-major illness or pag nawala, para yung family iiwan, yung family natin hindi malulumpo. Ano po? Sabi naman ng isang client to, ang dami ko ng pera, hindi ko na kailangan ng insurance. Sobrang dami na. And ang dami kong savings sa bangko eh. Hindi ko na kailangan ng insurance. Know this po, yung nasa bangko po ba natin, gaano po kalaki yung ina-accumulate nun? Kasi po, an insurance po, there is an insurance wherein you can save, it accumulate more throughout the years, and also there's a guaranteed benefits. O saan ka pa, di ba? May benefit ka na guaranteed, may savings ka pa. Napahalagan po, hindi lang tayo, pati yung pamilyang nakaasa sa atin, because that is what we do as Filipino. We really cared about our family or our loved ones. And hindi natin kakayanin na pag nagkasakit tayo, aasa tayo, na pag tayo na may nawala, lungkot yung family, wala pa tayong naiwan, kundi minsan utang pa. And iniiwasan din natin na pag nagkasakit, hihiram, mangungutang, mag-aas ng help with to other people. Hindi nyo na po kailangan yan if naglaan kayo sa sarili nyo ng konting porsyento doon sa mas time na kailangan nyo siya, may uhugutin po kayo. Let the insurance handle it. The insurance is your safety net, especially in times na unexpected. Baka may katanungan kayo, kindly just send me a message in my Facebook, in the TikTok, and even in YouTube if you want to really know more about insurance. Para saan ba to? Para kanino ba to? Ano bang kahalagahan nito? If you want to dig deeper, you just have to ask a question.